nila sa pera. Okay. Sige, tuloy-tuloy na. Hanggang tuloy-tuloy na ho sila. Hanggang nakaligtaan na ho nila na meron palang isang batas na ipapahamak tayo. Ano ho yun? Yung batas ng kailangan mataas ang edukasyon pag sa budget. Napahamak sila. Ang dami tuloy pumiyok na grupo. Kasi hindi lang mga Duterte supporter. Kasi ang hirap ngayon parang di ba Duterte supporter lang ang pumipiyok ngayon. Iniisip na, hindi, laban lang yan ng mga Duterte at saka mga Marcos. Ganyan lang iniisip nila O kaya ng mga Duterte o ng mga Romualdez. Yan lang iniisip ng iba. Tayo, pinaglalaban natin, ang totoo ay pinaglalaban natin kung gaano kaabusado itong Kamara. Yan ang totoo. Pinaglalaban natin kung paano nila ina-abuse ang kanilang power. Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon. Yung kahit hindi maka-Duterte, pumapapil na rin sa TikTok, pumapapil na rin sa karsada. Bakit? Kasi tinamaan na rin sila nung abuse o kawalangyaan ng Kamara. So dahil doon sa katarantaduhan, dahil doon sa motibo nila na sumunod sa amo nila, di ba? Para meron silang pangangampanya. Tapos ang kanilang misyon to destroy the Duterte, napahamak tuloy sila ngayon. Kaya ngayon ang dami ng pumipiyok, nagagalit na sa Kamara dahil sa katarantaduhang ginagawa nila. Yun ang senaryo ngayon. Harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Malaki raw ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig pa rin anya ang hustisya. Sinisika pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na nga, hindi nyo nakuhanan ng sagot ni Pangulong Duterte. Sumagot na ang Pangulong Duterte sa kaso na yan. Sinagot niya na. At ang kanya pong sagot ay nakuhanan po sa video. At yung kanyang sagot na po na yan ay simpleng-simple. Kung kayo ay busy sa pamumulitika at kung kayo ay you're trying to destroy yung mga taong mabubuti katulad nila Bato, nila Bongo, nila na mga dati pang PNP chief, if you are busy destroying us, I am busy giving hope sa mga kababayan natin. Ito po. Tanawa. Muna ihatag na po ni mo. Tanan man mo gari kita ka tagsagin. Ayong hilak. Mo ni papilin niyo. Okay na? Yung hilak pasmaran. Kita nyo? Yan ang pagsagot ni Pangulong Duterte. Busy kayo. 'Di ba? Busy kayo sa matinding pamumulitika nyo. Ako, busy ako na magbigay ng hope para ho sa ating mga kababayan. Yan po ay taon-taong ginagawa ni Pangulong Duterte. Mula pa ng mayor siya, ginagawa niya na po yan. Hindi po siya namumulitika. Dahil sabi ko nga sa inyo, paano mo malalaman ng isang tao ay hindi trapo? Kung siya ay consistent sa ginagawa niya. Eto ho, mula pa nung mayor siya, ginagawa niya na po ito. As in, pinupuntahan niya yung mga kababayan nating may cancer, lalo na yung mga bata. Kasi dyan po malambot ang ating Pangulo sa mga bata. Hindi, alam mo, ito seryosong usapan na ho ito Kasi minsan we miss the reason for Christmas. Ito sana makinig tayo. I'm not trying to be religious here. I'm not a religious person. But somehow we forget the real reason for Christmas, which is the giving of God yung kanyang anak. 'Di ba? The essence of Christmas is John 3:16. Alam na atin, kabisado na ito yan. For God so loved the world that He gave. Ano ibig sabihin nun? Supposedly, ang tunay na pagmamahal ay
Ang tunay na pagmamahal ay giving. Love is equals to giving. Christmas is love equals to giving. Minsan kasi pag Pasko, ang puso natin, ano ba yung matatanggap ko? Ano yung pamasko ko sarili ko? Di ba? Yun eh. Ano yung benepisyo ko? Ganyan ang mga congressman. Mr. Speaker, Merry Christmas. Ano ba atin dyan? Mr. Speaker, Pasko na oh. Tinodo namin yung utos ninyo. As in, binash na kami ng todo-todo ng mga, lalo na to mga banateros na to. Mga gago talaga. Binash na kami ng todo-todo. Paano ba? Mag-break na. Saan ba kami pwedeng magbakasyon ng kabit ko? Di ba? Hindi, totoo. Yan o talagang senaryo. Kabit muna bago yung, sa Pasko na lang, sa 25 yung asawa. Pero mula ngayon hanggang sa 24, dun muna sa kabit. O, tama, mali. O. Paano na to? Paano kami makakalamyerda, di ba? Alam mo naman, bibili na ako ng patek, ganun. Bibili ako ng Rolex. Bibili ako ng sports car na Mercedes-Benz. Paano na? Dahil naman kukunin ko lang lagi sa tights. Kawawa naman yung mga nagtatay